Edi, nakapag-ulam na naman tayo ng Filipino foods. Taste. Diba? Walang masyadong maraming kung ano. Hi guys, magluluto tayo ng gulay na may gaysard ulit or batikolon. Kasi nag-sale sila yung 3 pack, 10 lang. 1 plus na. So, ayun, binibisa ko ng onion at bawang. Yung bawang malalaki ang pag-ano ko para hindi siya mag-brown. Masyado. Ang ating inside. Ayan guys, nilagay ko na ang batikolon. Kailangan malutong mabuti to. Saka natin ilagay ang peas, carrots, at sa huli na ang repolyo. Hahaluan natin ng repolyo at peas. Ilagay na natin ang ating, ay manghirap. Peas and carrots. Marami siyang gulay. Pagka naluto na yan, lalagyan natin ng repolyo. Gusto ko mas marami siyang gulay kaysa hinahalo. Kaysa yung sagpaw. Lagyan muna natin siya ng patis. Kunting patis lang ang ating ilagay kasi naglagay na ako ng iodized salt. Mas healthy ang iodized salt kaysa kung ano-ano pa siya na nilalagay-lagay. Lagyan ko na rin yan ng bitchin. Bitchin lang tayo. Ayaw ko sa magic syrup, ayaw ko sa chicken cubes, pork cubes, beef cubes. Gusto ko yung mga normal, yung gaya ng dati natin kinadisnan. Ayan. Mamaya ay ating ilagay ang ating repolyo. Remedyo lang natin guys para makakain tayo ng timplang Pinoy kasi pag ikaw ang nasa ibang bansa ng how many years, nako, hindi mo pinapansin ng mga pagkain dito. Tagaluto ka na lang ng pagkain nila. Batikolon, sadya po yan, wala akong nakitang nakalagay kasi nakalala. Madali lang maluto ang ating peas and carrots kasi frozen ng mga yan. Tingnan natin. Dito sa abroad hindi sila gumagamit ng kung anong metal. Gusto nila wooden. Wooden ang ginagamit. Mga ganito ang gusto nila. Ating ilalagay ang ating repolyo para mas masustansya ang ating ulam. This is my gulay today with batikolon, gaysard. Tignan natin saglit. At ating balikan ang ating hinukay-hukay na. Ayan. Edi, nakapag-ulam na naman tayo ng Filipino foods. Taste. Diba? Walang masyadong maraming kung ano-ano. Patis ang ginamit ko ay iodized salt. Ayaw ko maglagay ng soy kasi ayaw ko mangitim. Gusto ko siya looking fresh. Guys, ganyan lang ang ating buhay. Remedyan pa. Ayaw kong ma-overcook ang aking repolyo. So, ayan na nga. Tapos na ang aking
ulam. Ito ito't libre amin dito. Libre lahat po yan sa awa ng Diyos. Ang binili ko lang po is syempre yung gizzard kasi hindi man sila kumakain ng batikulan. It's ready. Tingnan nyo. Hindi maitim ang sabaw kasi ayaw ko talaga siyang lagyan ng suy. Pag ko na siyang takpan, kinatay ko na rin ang aking para hindi rin ma-overcook ang ating mga gulay kasi mas masarap kung medyo matamis-tamis ang gulay. Pag ma-overcook na yan, para na siyang pagkain ng oink. So ayan guys, naluto ko ng aking pagkain. Hindi na ako mag-video habang ako kumakain para makapag-focus ako. Sana kayo naman dyan ay nakapagluto na ng inyong mga pagkain, mga ka-OFW, mga kananay. Luto-luto lang pag may time, tsaga-tsaga lang tayo para sa ating mga pangarap, para sa ating pamilya, mga anak guys. Kasi ganyan ang buhay. Pag wala tayong tiyaga, wala tayong mapapala. And then, lagi tayong magdasal. Huwag nakakalimot sa itaas. Yan ang pinaka-importante sa buhay. Ang manalangin at sumunod sa utos ng Diyos. Kahit hindi tayo perfecto, gawin natin ang tama ayon sa nakasulat sa Biblia. Thank you guys for watching. God bless. Kain na tayo. Ito guys, lahat po dyan hanggang doon punong-puno ng restaurant na yung mga maliliit-liit na kubo-kubo lang guys, parang sa Katara ba may mga kubo-kubo na kahit saang tower po guys, napakahaba from tower 1 hanggang hindi ko alam to kung 33 tower itong photo already lang po ha, kasi maraming pearl po guys, pero magkakaiba po yung niya. So ayun, nakapatayo na sila na yung mga ng mga hamburger, mga kung ano-anong grills guys, kanya-kanya. Saan si kabayan? Pumunta din sa aking upuan kasi hindi po kabayan, yung kapwa natin, kapatid na kumakain. Punta siya doon. Ayan guys. This is me now. Thank you Lord for everything. Nakakapag-init ako. Bali, itong Friday lang naman na hindi yata ako tatlo. Ganyan. Pero pinapalabas po ako sa may dadaan. Pinapalabas nila ako sa balkon palagi na sabi niya yung amo ko, punta ka doon, amo ko, magano ka ng fresh na hangin. Kaso walang init. Hindi siya, yung balkon kasi hindi siya kahit sa magposisyon si sun, early or in the afternoon, hindi po talaga may initan doon. Doon lang sa gilid niya talaga kung saan nandun na yung glass. Diba yan guys? Happy lang. Napakagaan na ng pakiramdam ko mula nung gana. Maraming okasyon dito sa Enero guys. Maraming kainan, kubo-kubo. Ayan, kanya-kanya na nagpepesto. Ano kaya yung kanya-kanya negosyo siguro? Kahit saang tower ka mapunta doon, hanggang doon. Mamili ka lang mga hamburger, ice cream, lahat barbecuehan, wala lang kasing lechon baboy. parang kung yung mga style ba pag may mga bang tawag doon, baseball na 1 month ganyan, yung mga nila Ronaldo, ba yun, football ba yung mga ganyan na may mga cottage. Ang ganda dito guys. Pa kasi magto-12 na, konti lang ang tao, kaya ayan, Vera Interior, konti lang ang tao, kaya maganda yung mag-video dito. 1 hour lang ako dito, uwi na ako. Nagpainit lang siyempre nag-business kasi pasyalan dito. Nagdakal na ano ba yung mga nando? Mas malalaki pa pala yung mga nando. Mayaman ka kung magkaroon ka niyan. Pero kung magkaroon ka niyan ng kusa, kaya parang kusang blessing, mabuti. Kung wala, okay lang mamuhay na kahit wala ka, basta may isain ka lang ng pangalmusal, lunch and dinner, ay ayos na. Mas malalaki pa doon guys. Ganun ang important is healthy tayo, may Diyos at may kinakain araw-araw.
Iniwan ko yung bag ko dun at mga gamit ko. Lagi-lagi naman pa ako dito. Kahit lumalabas ako, pupunta ng mall, pupunta ng Sukkabayan, ganyan. Eh, lagi pa rin ako nagpupunta dito, dumadaan. Kasi mas maganda yung view dito. Alam niyo naman pag dagat, the view is very peaceful and fresh. Maganda daw kasi yung hangin na galing sa dagat. So, ang dami pala doon. Diyan napumpuno dahil dyan Tower, ano kaya yun? 14? Nawalan na ako ng ganang sana all magkaroon ng ganan niya. Wala na akong ganan niyan kasi ano pa